Alam po natin naging epekto ng giyera sa presyo ng mga produktong langis. Ilang linggo na po yan nagtataasan. Marami na nagtatanong ngayon dahil sa giyera sa Gitnang Silangan, ano po kaya ang epekto nito sa presyo at sa supply ng kuryente naman. Klarong-klaro na kasi ang epekto ng giyera sa presyo ng gasolina at diesel na walang humpay nga ang pagtaas sa nakaraang 5 linggo. Kaya't natural lamang na tanungin kung magiging problema rin ng mga tao, mga Pilipino, ang mismong kuryente. Ang pinakasimpleng sagot po, opo, may epekto yan sa presyo ng kuryente at kung sakali, baka rin po sa supply. Bakit? Ito po ang tinatawag nating power mix ng Pilipinas o yung pinagmumulan ng ating kuryente sa Pilipinas. Karamihan po o 60% galing sa coal o uling. Teka, wala namang kinalaman ng uling sa presyo ng langis. Tama naman. Pero 80% po ng ating uling, inaangkat po natin galing sa ibang bansa, gaya po ng Indonesia at ng Australia. At para dalhin yan sa Pilipinas, kailangan mo siyempre ng langis. So kakarga po yan sa presyo ng kuryente. Ang natural gas naman po, nasa 15% ng ating energy mix. So okay sana kung malakas pa ang produksyon ng Malampaya Natural Gas Platform sa Palawan noong 2001. Pero paubos na po ito at sa susunod na taon, baka nasa na po natin yan. Kaya't mula noong 2023, nag-aangkat na po tayo ng natural gas para po gumawa ng karagdagang kuryente. Ngayon, ang Qatar ang source ng 20% ng natural gas requirements ng buong mundo. At ang Qatar ngayon, ipit sa giyera sa Gitnang Silangan. At buti na lamang, hindi tayo masyadong umaasa sa Qatar para sa ating natural gas. Ang Pilipinas kasi kumukuha po ng halos 40% ng kanyang natural gas mula sa Australia at halos 20 o halos 30% naman mula po sa Nigeria. Ayon po yan sa datos ng World Bank noong taong 2024. So kung ganon, ayos lang ba tayo? Hindi rin. Konektado po kasi ang lahat. Kung tumaas ang presyo ng natural gas sa buong mundo dahil sa naipit na supply sa Qatar, tatasin po ang presyo ng natural gas sa Australia at sa Nigeria. Ito pa, dahil siyempre iiwas ang maraming bansa sa paggamit ng natural gas para gumawa ng kuryente dahil nga tumataas ang presyo niyan, tataas naman ang demand para sa uling. At kasunod niyan, tataas din ang presyo ng uling. Dikit-dikit nga po ang global economy. Kung matatandaan po ninyo, noong nakaraang buwan lamang, sinuspindi ng Energy Regulatory Commission or ERC ang tinatawag na WESM o yung Wholesale Electricity Spot Market. Ito po yung bilihan at benta ng supply ng kuryente sa ating bansa. Ito nga po ang dahilan nung desisyong yon para hindi masyadong masakit ang epekto ng giyera sa Gitnang Silangan sa presyo po ng ating kuryente. Yun lang, hindi pa rin tapos ang giyera at wala pang indikasyon na ito ay huhupa. Sakto po naman natataas ang demand ng kuryente ngayong summer months. Kaya't kikitid lalo ang ating supply ng kuryente. Kaya po ang paalala ng Energy Regulatory Commission o ERC, magtipid na ngayon pa lamang dahil baka hindi pa nagsisimula ang kalbaryo natin sa kuryente. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.